Radyo natin. Radyo natin pagadian kasama po natin si Waway Belen. Waway, Masalimuot na ka. Did you already learn to love So more siguro ng medyo product na karon dira sa ato ang live stream? Hi! na puno ng pagsubok. Just like in my program, Tunog Lokal, I only want for Tears coming from? Why are they falling? Somebody left your heart in the cold. You just need somebody to hold on, baby. Give me a chance to put back all the pieces. Take your broken heart, make it just like new. There's so many things that I can do. Why don't you tell me where it hurts now, baby? And I'll do my best to make. A promising address rises in the heart of Pagadian City, Camellia Courtyard, a beautifully designed community set within a thriving capital defined by its progress and promise. Camellia Courtyard offers the comfort of home alongside amenities that enhance everyday living. With its scenic views, strategic location, and lasting value, it is an ideal choice for those seeking to grow in an area where the future is already unfolding. Visit www.camellia.com.ph or call 0917-110-4765 for more details. Camellia Courtyard. Tugtog na kilala, boss na kasama. Araw-araw tayo'y magkakasama. Sa radyo nating Pagadian. Sa radyo nating Pagadian. Ang station mo, ang barkada mo. Sa radyo nating Pagadian. And the KBP Golden Dove Award for the best FM radio station provincial goes to Radyo Natin Network, Manila Broadcasting Company. Sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming Chairman, Mr. Fred J. Lizalde, ang aming Presidente, Mr. Junic Dao, taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon. Gikan sa Little Hong Kong of the South, Pagadian City. Aniya na ang pinakabagong balita o kasaligan ng impormasyon nga hatod sa pinakadagong FM network sa nasod. Radyo natin balita. Balitang lokal, balitang rehiyon, balitang nasyonal ug internasyonal. Uban ang mga komentaryo sa nagpunang issue sa atong katilingban. Kining tanan inyong madungog dinira sa balita nga tinuod. Radyo natin balita. Radyo natin balita. Uban ang nailang news anchor at award-winning national reporter, Waway Belen. Mga ka-RN, kumusta
Kumusta maayong adlaw kaninyong tanan? Adlaw nga Lunes, unang adlaw sa pagbalik sa trabaho alang sa tuig 2026. Kumusta maayong adlaw kaninyong tanan? Enero 5, 2026 kaninyong higalas kahanginan Waway Belen makikauban kaninyo sa atong tulumanon. Ang radyo natin balita niining adlaw. Paghatod kaninyo sa mga kamatuuran, impormasyon o tinuod ng mga balita diri sa ato ang katilingban. Mga pagpangumusta sa ato mga kaigsuunan nga naminaw karong buntaga, labi na sa mga naka-tune in sa 91.9 radyo natin FM Pagadian. Ingon usab sa mga naglantaw o naminaw karon sa atong live sa atong Facebook page 91.9 radyo natin Pagadian, naman sa RN News Pagadian. Kaya karon na to ang mga balita karong adlaw. Pasalamat Festival 2026 andam na sa Dakbayan sa Pagadian. Samtang minimum wage sa Zamboanga Peninsula Region epektibo na gikan karong bulana. Nakapatay lawas ang nakaplagan dito sa lungsod sa Margos sa tubig Zamboanga del Sur. 2026 national budget gipirmahan na ni Presidente Bongbong Marcos. Pagpaubos sa VAT ngadto sa 10% gikan sa 12%. Gisulong karon og giduso sa Senado. Samtang US lalo nga mokontrol karon sa nasod sa Venezuela human nga madakpan ang ilang presidente. Sa detalye sa ato ang mga balita, human sa taas kaayo nga selebrasyon ikan sa panahon sa Pasko bagong tuig. Ngadan wasab karon ang kagamhanang lokal sa pagsaulog sa Pasalamat Festival 2026. Usan usab gini ka makusog barsigon nga selebrasyon nga gilauman may tabo samtang nagaandam sa Pasalamat Festival 2026 ang atuang dakbayan sa Pagadian sa tinuoy nga kasaulugan sa fiesta ni Patron Senior Santo Niño diin pagsugdan karong Enero 9 hangtod na karong Enero 18 tuig 2026. Uban sa temang One City, One Festival, One Big Pasalamat. Nag-aawhag karon ang kagamhanang lokal sa tanang mga Pagadianon. Lakip na mga bisitag dumuduong o mga turista nga maging kauban sa usa ka selebrasyon nga puno sa pagtuo, kultura, musika o kalipay. Ang opisyal nga opening salvo gipahigayon karon nga Enero 9. Kadi magsugod kung magsugod na ang series mga kalihukan kasama sa mga street dancing, cultural presentations, reliyosong mga aktibidad o mga nagkalain-lain nga mga shows kung pasundayan. Gila ang Pasalamat Festival isip simbolos pagpasalamat o gugma sa Santo Niño na nagiusas katawhan sa Pagadian sa espiritus pagtuo o paghiusa. Subay sa giingon nga organizers ang pista dili lang selebrasyon kanili usab ka pagpahinumdom pagkamapasalamaton sa tanang grasya o panalangin na nadawat sa atuang dakbayan. Samtang sa laing bahin sa atuang mga balita, Enero 1, 2026, opisyal na nga misaka ang minimum wage rate sa rehiyon sa Zamboanga Peninsula. Sugod, karong bulana, sumala pa sa wage order number R1X-24. Din subay sa maong nga wage order, ang minimum nga sweldo alang sa mga non-agricultural establishments. Nakip na ang retail o service establishments nga dunay napulo o labaw pa sa
napulo ka mga empleyado. Ang misaka na sa 439 kon 439 matag adlaw. Samtang ang agricultural establishments lakip na ang retail ug service establishments ang nagpadarbaho ug usa ngadto sa siyam ka mga empleyado. Dunay bag-ong minimum wage ka 426 kada adlaw. Ipaabot usab sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board nga ang wage increase tumo nga magatabang sa pagatubang sa nagkataas nga gastos panginabuhi ug paghatag og mas patas nga kita sa atong mga mamumuo sa tibuok rehiyon. Gidasig usab ang mga employers nga mosunod sa mao nga wage orders aron nga masiguro ang hustong bayad og kaayuhan sa mga mamumuo. Samtang nga gihangyo usab ang mga empleyado nga gipahibalo kon naipahibalo gilayon sa dole kung adunay paglapas sa bag-ong minimum wage rate sa Zamboanga Peninsula. Samtang sa laing bahay sa itong mga balita, mga nakalap gikan sa Cuerpos Kapulisan. Oras mga ka-RN, alas 12:17. Atong tuluman na ito ka na ito sa maing kabubuton sa Paloma Multimedia Services. 91.9 radyo natin FM Pagadian. Nanukada, gikan diri sa Barangay Tawagan Sur, ni Dakbayan sa Pagadian. O gayon mga usaba nga ito ang pagsibya matungog sa 91.9 sa inyong FM band. Bakitag madungog sa pinagi sa itong Facebook pages RN News Pagadian ug sa 91.9 radyo natin FM Pagadian. Samtang kagahapong adlaw mga ka-RN na usa ka taho ang nadawat sa Margo sa Tubig Municipal Police Station. Nakikan sa usa ka concerned citizen mahitungod na sa usa ka patayng lawas na nakaplagan sa Purok Mirasol 3 sa poblasyon Margos sa Tubig. Ang biktima usa ka 59 anyos nga lalaki nga residente sa Barangay Gintulan, Imelda, Zamboanga, Sibugay. Nakita na sab siya nga way kinabuhi samtang naghigda sa maong lugar. Sumala sa inisyal nga investigasyon ng biktima, ulahing nakaplagan ang nakita na naglakaw-lakaw nag-hiking sa maong lugar pasado alas 9 sa buntag. Ang iyahang igagaw sa ka 52 anyos nga residente sa poblasyon Margos sa Tubig ang matud pa. Miingon nga ang biktima adunay kasaysayan sa hypertension o gituuhang posibleng giatake sa kasing-kasing. Nakita na sa bulsa sa biktima ang tambal nga cardio care o Solmiox capsules. Karong giproseso na sa Provincial Forensic Unit ang crime scene. Samtang gihangyo usab ang Margos sa Tubig Municipal Health Officer sa pagpahigayon og postmortem examination aron nga matino ang eksaktong hinungdan sa maong kamatayon. Atong oras alas 12:19 ato sa nga ipaabot atong pagpasalamat mga ka-RN tanan nga mga mitabang og ampo og nagtuo lakip na usab sa mga nalipay sa ato ang nahimo nga kadaugan na before nag-end ang 2025 nakalabay nga radyo natin Excellence Award after sa upat nato ka mga nominations og as finalist sa upat ka mga nagkadaiya nga kategorya usa nga nakalusot gyapon padayon nga to ang magpabilin paghapon atong corona alang sa Best Field Reporter for the year 2025. Second time na to nga nakabuot ang mao nga kadaugan mga ka-RN. Og nahimo sa gihapon ta nga finalist para sa ato ang major awards sa Station of the Year. So, salamat sa tanan nato nga mga kaubanan diri sa radyo natin ang atong pamilya sa radyo natin Pagadian. Og ingon na usab ang ato ang sa pagka major awards sa Broadcaster of the Year. Do wa ta palari pero salamaton gyapon ta no nga nahimo pagyapon nato nga kalusot isip pa usa sa mga top 5. Lalim kay more than 100 stations bayapon ang radyo natin sa tibuok kapupunan. So niya ang atong individual awards usab as Broadcaster of the Year kato isa newscaster no newscaster best newscaster for the individual category. Although di na to na wa na makuha ang uban na to category but nevertheless dako kay nato pagpasalamat karon nga mga nag-ampo og ingon man nagsuporta sa padayon nato pagpakigbisog para sa ato ang radyo natin Excellence Award and hopefully for 2026 ang radyo natin Pagadian padayon gyapon ninyo nga suportahan labi na sa mga
mga bagong mga programming ato niya introduce og lakip na ang dunay mga mobalik para sa ato ang mga programa diri sa radyo natin Pagadian. And for the meantime, mga tuang mga balita, balik kita sa ato ang paghisgot. May kalabutan na sa mga balita gikan sa kauluhan naglakip na ang gawas sa nasud. Manamang sa tupipila ka mga pahinumdom. A promising address rises in the heart of Pagadian City, Camellia Courtyard, a beautifully designed community set within a thriving capital defined by its progress and promise. Camellia Courtyard offers the comfort of home alongside amenities that enhance everyday living. With its scenic views, strategic location, and lasting value, it is an ideal choice for those seeking to grow in an area where the future is already unfolding. Visit www.camellia.com or call 0917-110-4765 for more details. Camellia Courtyard. Kapoy na? Stress ka na po? Ayaw tuguti nga ang stress mo pildi nimo. Kay aniya na ang imong paboritong pahulayan, Fabulous Reflexology and Massage Spa. Oo, sukaranan kini sa tinuod nga relaxation ug rejuvenation. TESDA accredited ug certified nga limpyo, hapsay ug eksperto ang ilang mga therapist. Dinhi ma-experience nimo ang body spa, back massage, foot massage, ventosa, hot stone, happy, head massage, shiatsu ug thigh massage. Ug naa pa ang ear candling, sunburn treatment, body scrub, facial ug foot spa. Hala, asa ka pa? I-reward imong kaugalingon. Ang imong lawas, imong puhunan, busa ang pingi o sakto. Bisitahan lang ang Fabulous Reflexology and Massage Spa. Akbang lang sa Gate 4 Agora Public Market, Barangay Santa Lucia, Pagadian City. Pwede niyo tawagan sa 0907-167-5646 o sa 0935-876-1264. O kung buhok ang hisgutan, Fabulous Salon Sabmi. Invest in your hair kay maunay corona nga di nimo tangtangon. Fabulous Reflexology and Massage Spa. Feel the touch, love the difference. Atong oras mga ka-RN, alas 12:24. Ikapon sa itong tulumanon na ang radyo natin balita. Inyong mabati alas 12 hanggang sa launa ang takna sa dilipaang ato ang dramas kahanginan ang In His Time. Ato ang pagtimbaya nga to sa to ang mga naminaw karong buntaga. Pinaagi sa to ang radio frequency sa 91.9 niya pohon. Kamot ang ato ang pag-improve niya po sa to ang signal o ang ato ang hanggang pa na to nga pag-improvise no sa uban pa na to nga mga programa diri sa radyo natin FM Pagadian. At the same time amo pong giablihan nga mo ang purtahan para sa mga gusto mo sideline sa diha na mga tambay way mga trabaho na sa mga techie nga mga batanon karon gusto maka-experience og mamay mga production staff o crew sa ato ang news team pohon. Pwede mo diri sa radyo natin FM Pagadian or pwede mo message sa ato ang Facebook page o baka pwede mo message na to sa ato personal nga mga account. Baka kang Kimberly Recentes para sa iya hapon nga account. Dito mo contact sa iyo, magkapasar ba mo siyang standards. Luga pa sa ato ang mga balita gikan sa kauluhan. Ang pamuno na sod Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mipirma na actually karon adlaw sa ato ang nasudnon nga budget alang sa tuig 2026 sa konfirmasyon kini sa Malacañang atud pa ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez ipirmahan na sa presidente ang 6.793 trillion na budget human sa iyahan nga matud pa pag
magduki-duki pagripaso ni ining maong nga budget. Una nang gipahibalo ni Executive Secretary Ralph Recto diadtong Disyembre 24 na pagapirmahan ni Marcos ang national budget sulod sa unang simana sa Enero. Hinungdan nga reenacted budget una ang gigamit sa unang adlaw sa tuig 2026. Ipasabot usab sa Malacañang nga nagpabilin ang presidente sa palasyo sa bispera sa bag-o nga tuig aron personal nga susihon o ripasuhon ang mga detalye sa budget. Nitong Disyembre 30, pasyal kung opisyal nga nadawat sa Malacañang ang 2026 General Appropriations Bill nga nagkantidad og 6.793 trillion lagi aprobahan sa House of Representatives niadtong Disyembre 29. At sa lain bahin sa itong mga balita dito sa karon ni Senator Erwin Tulfo ang usa ka balaod noon nga nagtinguha nga ipaubos ay nanaging tayo good news. Kaya nga bad news itong gobyerno. Paminaw na akong murag kani makabawi-bawi na. Ipaubos ang value added tax kan VAT ikan sa 12% ngadto na sa 10%. Isip tubag sa padayon nga pagsaka sa presyos mga panaliton ug serbisyo sa nasod. Senate Bill number 1552 gitawag og VAT Reduction Act of 2025. Sinugdahan ni Tulfo ang pagpaubos sa VAT direkta nga makatabang sa pagpahupay sa bugat nga gastos panginabuhian sa mga Pilipino o sa pagpalig-on sa ilahang kakuhan nga sa pagpamalit. And matod pa sa senador, imbis nga magsalig ang katawhan sa pinansyal nga tabang gikan sa gobyerno na posible nga masayang tungod sa mga korupsyon, mas mayo nga magpabili na lamang ang kwarta sa bulsa sa ato ang mga kaigsuunang Pilipino. Uga pa diya nga masubos kung mas ubos nga ba ang mamahimo nga makadasig sa mas aktibo nga paggastos sa mga consumer posibleng mutultol sa pagtubo sa ekonomiya. Kailangan ini posible usab nga mabawis gobyerno ang kakulangon na sa kita samtang mulapad ang kalihukang pang-ekonomiya. Ipanubra usab ni Tulfo nga ang Pilipinas ug Indonesia mao ang adunay pinakataas nga VAT. Timog silangang Asya nga parehas silang 12%. Samtang ang ubang silingan nga mga nasod aduna lamay VAT nga 7% hangtod sa 10%. Sumala pa niya ang VAT reduction bill dili magkatabang sa ordinaryong mga katawhan. Apan usab makapaayo usab kini sa kompetisyon sa nasod sa rehiyon. Alas 12:29 mga ka-RN, mga balita gikan sa gawas sa nasod gipahibalo ni US President Donald Trump. Ato sa Sabado ibutang sa kasamtangang kontrol sa Estados Unidos ang nasod sa Venezuela human nga matud pa madakpi si Venezuelan President Nicolas Maduro sa usa ka sekretong operasyon o planong dad-on sa New York aron nga moatubang sa mga kaso nga may kalabutan sa drug trafficking. Ang nag-ampong Pilipino ani ay wala pa sa presidente sa US na sila una ang magpadagan sa ilahang nga nasod antod nga ilahang nga masiguro ang safety maglakip na ang insakto o magkatarunganon nga transition sa ilang gobyerno. Wala pa niya nga mao nga lakang tumo nga pamanalipdan ang katawhan sa Venezuela atok sa pagbalik sa mga lider nga mapahimuslanon o abusado. Sa pagkadaan ni Dakpo na to Ipahayag usab ni Trump nga musulod ang dagkong kumpanya sa lana sa Estados Unidos sa Venezuela aron nga ayuhon ang grabing naguba nga oil infrastructure sa nasod nga nailhan nga adunay pinakadakong reserba sa lana sa tibuok kalibutan. Sumala sa mga eksperto mahimo nga moabot og pipila ka tuig antod nga hingpit nga mabalik ang kapasidad sa sektor sa enerhiya sa Venezuela. Apang gibatikos kini sa pipila ka mga kritiko sa administrasyon na nag-ingon nga ang plano sa Amerika bahin sa oil infrastructure sa tinguha lamang natabunan ng operasyon batok kang Maduro o ang sunod-sunod nga missile strikes batok sa giingong mga drug smuggling boats o nga giingon sa US kabahin na sa law enforcement efforts aron nga mapugnan ang illegal nga droga nga mosulod sa Estados Unidos. Sumalapag kang Trump, ang operasyon sa US Special Forces hinungdan sa pagkawala as kuryente sa pipila ka bahin sa Caracas. Hindi ito nadakpan si Maduro dool sa usa sa iyahang mga gitaguan.
Gipadayag usab ni Trump nga si Maduro o ang iyang asawa nga si Celia Flores una nga gidala sa usa ka US Navy ship na wala pa ipalupad padung sa Estados Unidos sa niadtong adlaw Sabado. Alas 12:23 mga ka-RN, hinduta sa ako Venezuela, murag nakalingkawas sila. Nakita ninyo ang kuan ang mga tao dito after nga nadakpan ng ilang presidente. Murag yun sila gapista, murag gamaya. Diyan ang mga naglaom, dagan pong nagsuwat daw dito sa US. Pwede ba daw isunod po daw ko ng Pilipinas? Dagan ba kang magmaya, no? Pero dagan pong masubo. Ano man? Dagan kaayo ang nagpahimulos karon sa kaban sa gobyerno mga ka-RN, nya muna sila ang usa sa mga magsubo kung ugaling maputol ang pangagamhanan o ang pagpamunuan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. 2026 na, no? Unsay mga kaayuhan alang sa nasod sa Pilipinas. Ipirmahan na ra ba ang sila pa paldo na po din 6.7 trillion na national budget sa ato ang nasod hinaot paunta kini nga maong mga bahandi na iya sa mga katawhang Pilipino pahimutang sa insakto ug dili sa pipila lamang ka mga kamot sa mga politiko nga mga gahaman ug mga dalo ug mga suwapang ug mga korap mga buaya ba in short sa mga kahiusan pag-ayos mga katawan year 2025 grabe kaayo mga pagsulay gikan pas pagsugod sa tuig 2025 sunod-sunod nga mga pagsulay challenges ang giatubang sa mga katawang Pilipino dili lang ang mga pagsulay sa financial ang lakip na ang mga nilabay nga mga dilubyo mga disaster linog pagbaha uban pa ang pinaka-worst yun isingisi rin ng mga sintabi lang sa mga kawatan dihang mga buaya ang mga katawang Pilipino nagmatalag morning murot na dahil kaban sa tuang gobyerno mga ka-RN nga supposedly bubo nga dos mga maayong proyekto o mga maayong programa para sa mga katawhan naliman ka okay naman dahil mga outs gobyerno kaya pwede naman dahil uli pila ka milyon na ang nauli no gikan sa ato ang mga DPWH officials buot pasabot gitugutan ang ilang pagkuha sa kwarta sa ato ang mga katawhan pero pwede na dayo uli so after giuli wala pa priso so in short pwede na dayo mga awat ron na day kadali nga naman ang ato ang mga kaigsuunang kabos mangawat lang eskalata nga gatas. Awat lagi sa kaban nga ng ilang pagkaon. Mikan sa kalisod, usahay makahimo nagdaotan. Pero pag masakpan, away daghang langas. Priso, diretso. Pero ang ato ang mga kaigsuunan, mga naa sa katungdanan, mga naa karon sa gipahimoslan, no? Nga tawag na to og posisyon sa gobyerno nga ang tao nga ang nagtuklon nila. Grabing pagpahimulos mo ng panahon sa eleksyon maoro mo ginay bugtong nato nga right kung katungod nga mopili sa mga insaktong tao nga atong hatagan sa pagsalig nga mohawid sa ato ang pangagamhanan mga ka-RN o gamon isa sa atong paglatawon kay karong tuiga 2026 oy good morning og maayong adlaw sa mga mudaganay sa barangay elections karon na ning December no December or November ba para ako na ibaluan October filing na, no? So, yes, oo. So, pag abot, December, kita po paldo-paldo, ani dahi. Oy, gising-gising, galaw-galaw sa mga mo dagan, magpasubli, magpapili, pagka-barangay officials, og SK. Hindi naman pwede mo balik ang kuwan. Mga SK chairman, hindi naman pwede. Dagan po sila kagawan. Katong mga batanon, taon, hinaot po unta mo, duso mo batanon, nga di ba pinugos kapag padagan, sabi na ang SK, dako kaayo og kabahin sa ato ang komunidad. Ako kay karon ang percentage, ang voting percentage ato ang mga youth, no? O na nga, di natutunan ng atong mga batanon. Muhimo og daotan sa pagsugod pa lang sa paghawid sa renda sa atong gobyerno, mga car and binades barangay, smallest government nato. Asong tugkaran, yun ang hatagan og dautan nga giya, yung mga gahaman nga mga politiko, hinaon pa unta. Nga to ang eleksyon, ang
eleksyon sa barangay, barangay lang, no? Hindi na ba manghilabot ang napastaan? Apoy kayo ni manok na nikuan, wala ang pagkanan partisan. Tingala na lang po ka kay naana may kuan, naana may partido. Remember, ang barangay election is dapat non-partisan. Way grupo og angayan nga hatagan og katungod ang tanan natong mga katawhan, mga tanan nato nga mga kabarangay nga mopili sa ilahang leader, nga modumala sa ilahang barangay, dili kay biyaan tunga pa lang gani sa ilahang posisyon, surrender na, di ba na pwede. Kaong ka nya imuluwa. Ano ang eleksyon perti ra bang grabihan ninyo makapangdaot. Karon nga nakahawid na mo, surrender, dili lalim, na. Kaya alam mo hint ng mga ka-RN sa ato ang mga kaigsoon na gusto mong sulod sa ato ang mga positions barangay. Daay tulo ka litra honorable, ting mahala, kaliton pa man na, no? Kahit kay paminaw labi na sa mga batanon, daga SK chairman, daga no mga SK kagawan. Kasi duaan na kay ngano pugson man ang mga batanon nga modagan bisag di ganahan. Ayaw ninyo pugsa kanang nay willingness ba? Kay ngano kung sila ang mulid sa atong mga batanon ninyo wala sila gusto. Kung di sila ganahan, mulid sa atong mga batanon ko imong pugson lagi kay anak ni kuan, anak ni kagawad, anak ni kuan. Pili na mo dapat mo pili ta atong mga taong willing to serve. Sa sabot, basta niyo mo daog niya pag ko nga di mo gudon ta kumudagan. Di ba na pwede, di naman ni atras kay once nga nakatatak na imong pangalan nga ikaw ang gipili. Abot lang pod kung ano ikaw gipili nga beta kaganahan. Pugos man kay grupo man, ha? Imo nang partisan ang tuang barangay elections mga KRM. Nevertheless, hopefully mabalik ba kini nga tuang sistema sa unang panahon nga wa gyud tay gasto. Rumbot lang murag mangyamid mga tawo ron og was lista. Sakit man ang dugan og duwa sila maapel. Na atong giawag ato ang mga katawhan, whether you like it or not, abot pa gyud ang panahon nga ilisan na ninyo inyong mga barangay officials. Abot pa ang panahon nga inyo na po nga gamiton ang inyong katungod sa pagpili sa mga tao nga gusto ninyong pahawiron sa ato ang mga barangay. Mao na nga ato ang lantawon karon kani mga kasamtangan nga namunuan, kumusta ang ilahang paglingkod? Mura bag inyo i-review, i-assess ninyo. Inyo nga bakang i-rate niyo kumusta, pwede pa ba ni siya ipadayon pa ba nato ni siya angayan pa ba ni siya nga pahawiron sa ato ang mga barangay, kahatag ba ni siya kalambuan o nakatabang ba ni sa mga katawhan. Malagi pod ang problema manggod pod karon kay mo na magiingon kasi giduso sa mga haringgangis. O magit pud gihapon mo ilahang kuan. Gihimo na malang hinuon og kining matawag na to og sulugoon. Mga kadagkuan kini itong mga barangay officials makaluluoy kaayo. Sugot na lang po, naman pila ra may ira, pila lang may honorarium nila every year, no? Every month ninyo kulang ra sa mga mangayo og solicitation. Mga ni kagawad, mga ni kapitan, premium sa kuan, oy akong birthday cup, ako ang kuan. Ultimong mga ginagmay kay mga okasyon, mangayo dito sa inyong mga barangay officials mo na ang utok pa sa atong mga barangay officials. Kita po sila paagi nga sila pod magkasapi. Naon sa naman dagan tuotan, nahimo tang kapitan, nahimo tang kagawad, nahimo naman tang guthutan sa mga katawhan. Resulta ang ato ang kaban sa ato ang barangay kita lagpaagi nga ri kuan na din oy kay ura kalasa pod ani ato ang kuan paglingkod ani nahimo naman hinuuntang kining kawkawanan pod sa mga tao mikan kay wa poy laing kaduulan pinakaduol gyud mga taong maduulan panahon sa kalisod may emergency ang atong mga barangay official malaon na gyud pod nato ning ato ang kining pagka-dependent ba kadalihok mga itabang sa gobyerno kadalihok mga itabang sa kapitan ang kapitan di naka-serve og ayo nga naman ang iyang kaugalingong bulsa na hurot nagkabuslot wa nay kwarta man mangita pug pamaagi aron pud sila mabuhi ora ba pud sila matingala pug sa mga madagan karon mga dato na lang luoy kay itong mga willing to serve pero way mga kwarta magpuyo ginahan mo dasmag og serbisyo gumikan kay ang posisyon karon sa atong gobyerno labi na sa barangay for sale naman
ka ka-afford, puyo. Alas 12:41 mga ka-RN. Musunod ang ato ang programa nga Ines Time. Sayo-sayo ta ka napatay mga lakaw daghan kay unang adlaw karon murag gibanatan kung daghan kaayong trabahoon. So, again, sa ato ang mga kaubanan dito sa radyo natin, FM Pagadian, labi na sa ato ang aktibo kayong social media manager, itong DJ nga si Kimberly Vicentes. Ito ang mga kaubanan, si Jinky Di Harlow, si Fedy Boy Bolado, ito apong mga kaubanan, si Joy C, o si Daphne Cordoba, o lakip na sa tanan na ito nga mga kaubanan sa buhay. Padayon nga nagsuporta sa ato ang pagpakigbisog sa radyo natin Excellence Award. Ito ipakita niya itong kung ano pa namo nakating bise pa mi. Ang gimo nga declaration atong sa live na to, no? Sa radyo natin nationwide. Kaya yung sila, palang scam. Ay, di ba nag-scam ni? Kaya ginalay mo mong trabaho. Anyway, again, congratulations sa 91.9 radyo natin FM Pagadian. And of course, labi na sa amo ang mga boss. Yan Marcaban o kang Ma'am Princess Marcaban for always supporting us. O sa tanan usab nga mga nahimo nato nga mga kaabag for the past pila ka bulan atong pagpakigbisog taliwala sa mga kalisod, taliwala sa mga kahiubos, pagpangluod ug uban pa. Tayo gyapon ta nagaabante para sa ato ang mga katawhan nga nagapaminaw og ingon na sab padayon nga nagsuporta sa 91.9 radyo natin FM Pagadian. Ada tay official YouTube channel para sa mga mauwahi og lantaw. Dira mo mukaw dito sa 91.9 radyo natin FM Pagadian official. Kita niyo diha, may laing dagway kami camera man pod. And kadong mga nangayog kalendaryo. Nangita patag paagi. So waton og kuan magrasyahan ta. So hopefully kanang matagaan ta og jutay nga kuan no, budget para sa atong calendar pon kay mga naghulat. And again, salamat usab sa mga katawhan nato nga mga naminaw sa kanunay, sa mga nangita kay wa na makadungog gumikan kay medyo hinay atong signal karon. Tingin ninyo in few weeks from now, abot lang to amo ang technician. Katabang-tabang yun maglagubo na gyud 91.9 sa inyong mga radyo. Napangalan na lamang sa tibuok puwersa sa finalist for Station of the Year 91.10 radyo natin FM Pagadian. Kanina naman yung higala sa kahanginan, second time Best Field Reporter for the year 2024 and 2025. Kanina naman yung higala sa kahanginan, Waway Bilan. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Mayong adlaw Pagadian.